Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Suportado ng Malacanang ang pagbibigay ng kapangyarihan sa National Food Authority na direktang mag-import ng bigas para mapalakas ang hawak nito sa merkado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng palasyo na tinanggalan ang NFA ng kapangyarihang mag-angkat ng bigas ng direkta kasunod ng pagpapatupad ng Rice Tariffication Law noong 2019. Dahil dito, kailangan ng dumaan ng NFA sa mga lokal na pamahalaan bago makapag-import ng bigas. Dagdag ni Castro, kailangan ng NFA ng direktang kontrol sa paglalabas ng imported na bigas sa merkado para matugunan agad ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mamimili. Sa ilalim ng Rice Tariffication Law, hindi pwedeng makialam ang NFA sa kalakalan ng bigas at imbes ay pinatawan ito ng mga taripa. Binatikos ang batas na ito dahil sa pagkawala sa kapangyarihan ng NFA na kumilos para mag-regulate ang presyo ng bigas at yaking sapat ang supply nito. Handa ang National Capital Region Police Office na tiyakin ang seguridad sa pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato sa Biyernes. Sinabi ni NCRPO Director Brigadier General Anthony Aberin na kabilang sa mga pag-aanda nito ang pagpapakalat ng mga tauhan sa mga lugar kung saan inaasahang mga kampanya ang mga kandidato. Tiniyak ni Aberin na magiging mapayapa at naayon sa batas sa mga aktibidad sa panahon ng kampanya. Pakiusap naman niya sa mga kandidato makipagtulungan sa kapulisan para matiyak ang kanilang seguridad at pagtuunan ng pansin ang paglalatag ng kanilang mga plataporma. Nagkikipag-ugnayan rin anya ang NCRPO sa Commission on Elections para alamin ang mga lugar na malaki ang tsansang magkaroon ng election-related violence. Bukod dito, sakop ng pag-aanda ng NCRPO ang pagbabantay sa kapaligiran ngayong darating na Semana Santa kabilang ang inaasahang pagdagsa ng mga bibiyahe palabas at papasok ng Metro Manila. Magtatagal ang panahon ng kampanya ng mga lokal na kandidato hanggang ika-10 ng Mayo. Bawal namang mangampanya sa April 17 at April 18, Huwebes at Biyernes Santo. Nagpasalamat si Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng NLEX Corporation sa mabilis nitong pag-aksyon sa nasirang tulay sa Marilao, Bulacan. Binuksan sa mga motorista kaninang umaga ang 4 na lane sa northbound ng Marilao Interchange Bridge sa Bulacan matapos itong mapinsala ng isang overloaded na truck. Ayon kay Dizon, mula sa 2 linggong orihinal na timeline ng pagkumpuni sa tulay, natapos ito sa loob lamang ng 1 linggo. Patunayaan niya ito ng commitment at dedikasyon ng DOTR at ng NLEX Corporation na bigyan ng maginhawang paglalakbay para sa mga Pilipino. Naunang nagpasalamat ang DOTR sa NLEX Corporation sa pagbibigay ng toll relief sa mga gumagamit ng expressway mula Balintawak hanggang Mekawayan habang inaayos ang tulay sa Marilao. Nag-aanda na ang Philippine Navy para sa posibleng pagsakop sa 2 isla malapit sa Subic Bay na planong gawing military reservation. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, posibleng ideklara sa pamamagitan ng Presidential Proclamation ang Grande Island at Chiquita Island. Bukod anya sa lapit nito sa Subic Bay, may taglay ang mga ito ng natural layout na kayang protektahan ang mga barko ng Navy na dumadaan sa lugar. Ang mga naturang isla, kabilang ang runway ng eroplano sa Subic Bay ay sapat na rason para maglagay ng presensya ng militar. Makakatulong rin umano ang mga isla sa pagbabantay sa operasyon ng Subic Special Economic and Freeport Zone, pati na rin ang Riviera Wharf at Subic Bay International Airport. Bukod dito, mapapalakas din ang presensya ng Pilipinas sa western seaboard ng bansa. Nilinaw ni Trinidad na walang kinalaman ang plano sa pagkakaaresto sa 6 na banyaga na nahuling nagsasagawa ng iligal na aktibidad sa Grande Island noong March 13. Naunang sinabi ng Department of National Defense na inaalam kung may kinalaman sila sa pang-eespiya o kidnapping na sangkot ang mga Philippine offshore gaming operator. Sa balitang business, kumpiyansa ang pamahalaan sa bagong ipinatupad na Value-Added Tax o VAT refund program para sa mga dayuhang turista na makakatulong sa pagpapalakas ng turismo at retail sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isa ito sa mga inisyatibo ng pamahalaan upang mas palakasin ang ekonomiya.
Anya paraan din ito para mas maraming bilang ng turista ang maengganyo na bumili ng mga produkto sa ating bansa. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12079 o ang VAT Refund for Non-Resident Tourists bilang batas noong December 2024. Ayon sa batas na ito, makakahingi ang mga dayuhang turista ng VAT refund para sa mga produktong personal nilang binili sa mga otorisadong pamilihan, hanggat ang mga ito ay ilalabas ng bansa sa loob ng 60 araw at may minimum transaction na 3,000 pesos. Itinaas naman sa 435 pesos ang minimum wage sa Bicol Region mula sa dating 395 pesos matapos aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 40 pesos na dagdag sahod para sa lahat ng sektor sa riyon. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang unang bahagi ng inaprobang dagdag sahod ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ay magsisimula sa ikalima ng Abril 2025 at ang ikalawang bahagi ay ipatutupad sa Disyembre 1, 2025. Samantala, aprobado na rin ang 1,000 piso na buwanang dagdag sahod para sa mga kasambahay sa Bicol, kaya't ang kanilang minimum wage ngayon ay aabot na sa 6,000 pesos. Sa Zamboanga Peninsula naman, tinatayang aabot sa 900 hanggang 1,000 piso ang dagdag sahod sa mga kasambahay simula ika-22 ng Disyembre alinsunod sa Wage Order Number RIX-DW06 ng RTWPB ng rehiyon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilner Basilonia. Ito ang PNA Headlines, nagati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.